courts are run with praises flowing from my heart. Every day awake I sing your song. It's the anthem of my life. I wanna spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I found my peace. Is where I found my home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts. You'll find me in a worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings. Where we'll be. Your love is all I need so desperately. I have sought your face. I know you hear my every cry and petitions that I make. Yeah. I wanna spend my days in your presence, Lord. Bowed before your throne. In the house of God is where I found my peace. Is where I found my home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts. You'll find me in a worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings. Where we'll be, where we'll be. Home is heaven, home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts. You'll find me in a worship at your feet. Oh, hide me now in the shadow of your wings. Where we'll be. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ayan, salamat po sa Panginoon. Bago po ang pangaral ng salita ng Diyos, gusto po muna nating i-welcome ang ating pong mga bisita. Unang po ay si Brother RJ Carulio. Pwede po bang tumayo? Ayan. Praise the Lord. Welcome po kayo dito sa ating pagsamba. In-invite po siya ni Pastor Nel. Gusto rin po nating i-welcome si Sister Marisa Amistroso at Kyril Baluyot. Ayan, palakpakan po natin. Welcome po kayo sa ating pagsamba ngayong umaga. Ayan, tayo po ay nagagalak dahil ang Diyos po ay parating mabuti sa ating mga buhay. Amen. Ayan. Tayo po tumayo para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 3 verse 12. Magbabasa po ako sa New International Version. 1 Peter chapter 3 verse 12. Isa lang verse po. Ikit yun po. Yes. Okay. Ayan. 1 Peter chapter 3 verse 12. Ano po? For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umaga pong ito. Pinagkatipon mo po kami upang kami po ay sumamba at magpuri, magpasalamat
makatanggap, Panginoon, ng mga panuto, mga katuruan, instruction, galing po sa inyo. Salamat at Panginoon, kami rin po ay pwedeng ma-inspire ng inyo pong mga salita. Nihiling namin, O Diyos, ang inyo pong paghipo sa aming mga puso. At Lord, kami po ay umaasa sa mga dakilang bagay na inyo pong gagawin. Lord, we pray that, Lord, katagpuin mo po ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak na naririto. We pray, O God, that the peace and joy that comes from you will be experienced by each and everyone. Salamat po dahil ikaw ay mabuti. Salamat po dahil ikaw ay tapat. Salamat kahit ni minsan ay hindi mo po kami iniwan o pinabayaan man. Kami sumasamba at nagpupuri sa iyo. Dalangin namin na may pangaral lang yung mga salita na mayroong kapangyarihan ayon sa inyo pong kalooban. Dalangin namin na may pangaral ito ng tama sa aming kalagitnaan. And Lord, we worship you and we thank you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Tayo po ay makakaupo. Tayo po ay nagpapasalamat parati sa Diyos sapagkat ginawa po niya tayong matuwid. He made us righteous in Christ. Sapagkat sa sarili lamang po natin ay hindi po natin kaya. Sa sarili po natin ay hindi po tayo pwedeng maging matuwid, maging banal. O hindi tayo pwedeng tanggapin ng Diyos sa sarili lamang natin. We were made righteous because of Christ. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made him who had no sin to be sin for us so that we might become the righteousness of God. Maliwanag po yan. It's not because of what we have done. Ang Diyos, ang sabi po niya, ginawa niya si Jesus Christ na maging kasalanan para po sa atin upang tayo na makasalanan ay maging katuwiran ng Diyos. We were made righteous because of Jesus Christ. Amen po ba doon? At isa po doon sa greatest comfort ng isa pong mananampalataya, sino ba yung mananampalataya? Siya yung ginawang righteous. Ano po? One of the greatest comforts for a believer. A believer is a person who was made righteous. Ano po? By Christ. Ano po? Ang comfort na ito, greatest comforts for a believer is that God is not distant. Malapit po ang Diyos. Hindi po indifferent ang Diyos. Malapit po ang Diyos sa atin. Nakikita tayo ng Diyos. Nakikinig po ang Diyos. Amen. Ang mga mananampalataya na sinulatan po ni Peter were experiencing suffering and opposition. Marahil sasabihin po ninyo, kami rin ngayon nagsasuffer dahil sa sobrang taas ng diesel. O kaya, ang mataas na presyo rin ng gasolina. Ano po? But these people were suffering because of their faith. They are persecuted o they were persecuted. Ano po? At mayroon pong oposisyon sa kanila pong pananampalataya. At dahil po doon, marahil pinanghihinaan sila ng loob. Pero si Peter, ni-remind po niya sila, ano po, that God is fully aware of their situation. Nakikita ng Diyos. Alam ng Diyos ang kalagayan ninyo. Ang sabi po ni Peter. And it's the same thing today. Kita ka ng Diyos. Nakikinig ang Diyos. God is not distant during times of crisis. He cares for His people, even when situations are difficult.
Kung minsan, hindi po krisis sa ekonomiya, kung minsan krisis sa personal na buhay, o kaya krisis sa pamilya na kinakaharap po natin. But we know that the Lord cares. Ang sabi po ni Peter din sa kanyang sulat, cast all your cares on Jesus because He cares for you. Amen po ba doon? He cares for His people even when situations seem difficult. And we can rest in the truth that God is near. Amen. Hindi po siya malayo. Malapit po ang Diyos and He cares for you. Tatlo pong katotohanan sa verse na ito ang pag-aaralan po natin. It is a verse about God's relationship with His people. At alam po natin, base po sa verse na ito, that God responds differently. Sa mga depende kung ano ang ginagawa ng tao. God responds differently with righteousness kapag ang isang tao ay matuwid sa Diyos, at He responds differently when He is dealing with an evil person. Ang mensahe po ang pamagat ay under God's care. Una, ang sabi po ng first part ng verse na yan, for the eyes of the Lord are on the righteous. God's eyes are on the righteous. Ang Diyos, ay, yung watches? Tinitingnan niya. God watches over His children. Meron pong isang awitin noon ay, ganito. God is watching us from a distance. Totoo kaya? Totoo kaya ang awit na yun? That God is watching us from a distance. Hindi po malayo ang Diyos. Ang Diyos po ay malapit. God watches over His children. And I am a child of God. And you are children of God by virtue of what Christ has done. Noong inilagay po natin ang ating pagtitiwala sa Diyos at nung tinanggap natin siya sa ating mga buhay, ang sabi po kasi ng John chapter 1 verse 12, sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya at nananampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. I am a child of God. You are a child of God based on our faith in Christ. We are God's children and we are righteous by virtue of what Christ has done. 2 Corinthians 5:21, babanggitin ko po ulit, God made Him who had no sin to be sin for us so that we might become the righteousness of God. We are righteous by virtue of what Christ has done. At kapag sinabi po that God watches over His children, the eyes of the Lord are on the righteous, hindi po ito ibig sabihin na ang Diyos tinitingnan lang po tayo, na pinapabayaan tayo, na bahala tayo sa ating buhay. God is not a passive observer. Kasi po baka pag inisip natin, God is watching us, God watches over His children, tapos mayroong nangyayari sa iyong buhay, kailangan mo ng tulong, hindi siya tutulong. Hindi po ganon. He is not a passive observer. He is actively watching. Ibig sabihin po, involved ang Diyos sa buhay natin. Kaya hindi lamang siya watching from a distance. He is with us, ang sabi po ng salita ng Diyos. Kaya ang pangalan po niya ay Emmanuel, God with us. He is actively watching over His people. At siyempre, established na po yan. We are the people of God. We are children of God.
watching over someone represents protection. Halimbawa po, magulang ka. Ano pa? You are to watch your child. Hindi lamang po basta tinitingnan mo lang yung binabantayan mo na anak na yan. Ano po? Kapag yan po ay, halimbawa, nasa bahay ko, binabantayan mo yan, kapag aakyat yan, na iniisip mo baka mahulog yan, pupuntahan mo. Ano po? Watching over someone represents protection. Watching over someone represents guidance and concern. You do not just watch kapag ikaw ay may binabantayang bata, ano po, o anak mo. Ano? You are protecting him or her, you are guiding him, ano po, and you are caring for that child. God's eyes are on the righteous. Ang mga mananampalataya po ng sinulatan po ni Peter, they were suffering unjustly because of their faith. Dinadakip po sila. Kung babasahin po niyo yung church history, yung first, second, and third century, mabigat po para sa mga mananampalataya sapagkat sila po ay persecuted ng government. At ang pagano po sa kanila, ang persecution ay, yun nga po, ang gobyerno, ano po, ang nagpe-persecute sa kanila. They were suffering unjustly. But Peter is saying to them, God sees you. Kita ka ng Diyos. Ano po? Ibig sabihin, concern ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin, ano po, pwede siya naggumawa, kumilos on your behalf. Ganun naman talaga ang Panginoon, hindi po ba? Kita niya tayo, pero hindi ibig sabihin na basta nakikita ka lang, sinasamahan tayo at ang Diyos ay gagawa ng kamangha-mangha sa ating mga buhay. Manatili po tayo sa pananampalataya. Amen. The Lord sees them and He is concerned with them and will act accordingly for His people. Kung minsan hindi po natin mag-grasp yung ating mga kalagayan at sitwasyon, ano po, how can a good thing come out from this? Hindi mag-grasp ng ating mga kaisipan, pero alam po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos that all things work together for good for them that love God. When a Christian suffers for doing good, God sees him at nakikita ng Diyos ang kanyang pagdidesisyon na mananatili na mananampalataya sa Diyos. Kita ng Diyos ang kanyang righteousness. Kita ng Diyos ang kanyang faithfulness even when no one sees. When no one notices you, you are assured that God sees you. Amen. Because nothing escapes His eyes. God's eyes are on the righteous. Hindi po ibig sabihin, no, dahil sa sarili nating righteousness, but because of what Christ has done. Ano po? God's eyes are upon us. Hindi lamang po ang Diyos nakikita tayo o nakatuon ang kanyang paningin sa atin for protection, for guidance, for concern, for showing love. Kundi ang sabi po ng pangalawang part ng verse na yan, and His ears are attentive to their cry. His ears are attentive to their prayer. Not only does God see His people, God listens to them.
Tandaan po natin na ang mga ito ay they were suffering unjustly for their faith. Hindi po kinakalimutan ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Sa Exodus chapter 3, in verse 7, ito po yung pagtawag ng Panginoon ng Diyos kay Moses. Nung makita ni Moses yung isang bush o isang halaman na di gaanong kataasan. Ano ba yung bush sa Tagalog? Hindi ko alam. Bush. Mga parang maliit na halaman po yan na hindi gaanong lumalaki. Na nasusunog ito. Namamangha po si Moses kung bakit nasusunog ito, pero hindi siya natutupok. Nagpapatuloy lang yung apoy. Sa kanyang curiosity, siya po ay lumapit at kanya pong paglapit ay narinig niya ang boses ng Diyos. Ang sabi niya, wag siyang lumapit. Ang sabi po ay sa verse 4, when the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Ito pong gusto kong bigyan ng emphasis, yung verse 7. Kasi base po kay Peter, doon sa second part ng verse 12 na yan ay, ang sabi niya, God is attentive to the prayer of His people. Look at verse 7. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Yung first part natin, God sees us. Pangalawang part po niya, I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. God is concerned about your suffering. At sabi niya, I have heard them crying out. Attentive po ang Diyos sa panalangin ng kanyang mga anak. God is attentive to those who walk with Him, not only those who talk to Him, but also to those who walk with God. Ano po, hindi lamang po yung mga paglilingkod natin sa pamamagitan ng pagsasalita, kundi po God is attentive to the prayers of those who walk with Him. Ang yung word po na attentive, it suggests readiness to respond, hindi ba? Attentive siya, nakikinig. Hindi po siya passively din na nakikinig, na makikinig siya. Halimbawa, nakikipag-istorya ka sa isang tao, tapos you just passively na nakikinig. Nagsasalita siya. Pero you are not listening talaga. Tatangu-tangu yung mga, kaya ba't nanwaris nabi kuha mo? Kaya naman balo. He or she just passively listen. Ano po? Pero po yung sinasabi ng salita ng Diyos dito na attentive, the word attentive, it suggests readiness to respond. Ano po, kapag napanggit na niya yung gustong sabihin, yung nasa ng kanyang puso para sa hinihingi niya sa Diyos, ano po, ang Diyos, listening attentively, ano po, it suggests na siya po ay magre-respond dun sa sinabi. Tutugunin niya ang panalangin. Amen. Ang panalangin po natin ay hindi po nawawalan ng kabuluhan.
Our prayers are not in vain. Ang mga dalangin po natin, it reach the ears of God. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4, verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ano raw po? Punta tayo sa presensya ng Diyos. Punta tayo sa trono ng mahabaging Diyos. Sapagkat doon, ang sabi niya, ay tatanggap tayo ng habag, tatanggap tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Tatanggap tayo ng tulong sa panahon na kailangan natin ito. Hindi po hanggang sa kung saan ka man nananalangin, yun lang, hanggang doon lang ang prayer mo. Hindi po. Our prayers reach the ears of God. The Lord acts. He is not just passively listening. He listens intently. He listens attentively, meaning God will act on your prayer, on my prayer. Ang mga dalangin po natin ay hindi po mga empty words lang in the air. Our prayers reaches God and He will act on it. Kaya nga po, kung ganun pala na ang Diyos ay nakikinig, He listens attentively. And ibig palang sabihin nun ay siya ay kikilos doon po sa ating mga panalangin. Hindi kaya dapat tayo ay parating manalangin? Doon po sa pag-share namin kagabi ng mga men, pero po kasing men's fellowship, meron po tayong men's fellowship, attend po kayo mga men. Meron pong regular na, hindi po regular once a year, kundi po regular once a month po ito. Pag napag-usapan natin, baka dagdagan natin, baka twice a month, mga ganon. Ano po? Ang sabi po ng isang nagbahagi ay, dapat tayong parating mananalangin. Ito ay panahon na kung saan ang ating mga panalangin ay dapat marubdob ang panalangin natin. At parati tayong nagbabasa ng Biblia. Ano po? Kasi krisis. Pero hindi ibig sabihin na tuwing krisis lamang tayo magiging marubtob sa panalangin. Ano po? Kundi, tinatawag ito ng panahon. Krisis ngayon. Kanina po, galing po ako ng San Antonio. Nagkarga ako. Gas. Premium. $2.20. Aba, marami pa palang laman yung na full tank sa 220, Brother Roland. Pero kasi marami pang sigurong reserva. Ano po? Pero nasa may get 80 yata. 220, wala mang 3 litro. 2.6 liters. Krisis, ano po? Ito pa lang gusto kong sabihin. Nung ako ay lilipat na, mabilis kong may kalipat. Walang gaano sasakyan. That are flying on the roads. Talagang ngayon, intentional talaga na meron ka lang pupuntahan, Dahil nga sobrang mahal. Iisipin mo, magkakarga ka, kung diesel yung sasakyan mo, mahigit 100, 1 litro lang. Krisis talaga.
Ekonomiya, sa ekonomiya po natin, ano po? Pero, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba doon? Pero ang Diyos, siya po ang may control. Amen? Kailangan tayong manalangin sa Diyos. Kailangan ayusin natin ang puso natin sa Diyos. Ano po? At ito ay sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating parating pagbabasa ng Biblia. We need to commit ourselves to prayer. Tayo po ay inutusan ng Diyos na manalangin. Naniniwala na ang Diyos, He will act on our behalf through our prayers. At ang Diyos po ay tutugon kasi pangako po niya. Ito po yung pratikong tinatanong. Papagala na ka warining Diyos. Sabi ng manalangin ka, pinapagod ka lang ba? Pag sinabi niyang manalangin ka. Tapos, hindi naman pala siya tutugon. Pinapagod lang ba tayo? Hindi po. When Jesus commanded us to pray, siya po ay mayroong intensyon na tugunin ang ating prayer. Amen. We are commanded to pray because the Lord will answer our prayers. His ears are attentive to their prayer. Jesus will act on our behalf. There is power in prayer. Hindi po natin kailangang dalhin yung mga mabibigat na sitwasyon ng ating mga buhay. Ang sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden, I will give you rest." Kung minsan nakakapagod ang buhay, di ba? Pero ang pangako po ng Diyos, we don't need to carry the load. We can cast our cares on Jesus. Casting all your cares, for He cares for you. Si Peter po, sinabi niya yan, mag-advance po ako sa kanyang sinulat sa 1 Peter chapter 5, verse 7. Cast all your anxiety on Him, for He cares for you. Ano po? Hindi natin kailangang dalhin ng bigat ng mga kalagayan, mga sirkumstansya ng buhay natin. We can cast them to Jesus. We can offer them to Jesus. Manalangin tayo, sabi ng Hebrews 4:16, doon sa paanan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa trono ng Diyos, ay tayo ay makakasumpong ng tulong. Hindi po malayo ang Diyos. Tutugon ng Diyos. But we need to commit ourselves to prayer. If God is attentive to our prayer, He acts on our prayer. Is it not practical and spiritual na ang dapat nating gawin ay manalangin? Kung tutulong pala ang Diyos sa ating mga kabigatan, kung tutugon pala ang Diyos doon sa ating mga panalangin, kahit na imposible, kayang gawin ng Diyos, hindi kaya practical, hindi kaya spiritual na tayo po ay dapat manalangin. Manalangin po tayo. Amen. Ang mga nauna po sa atin, pinrioritize po nila ang prayer. Mga unang mga mananampalataya, makikita natin ang kanila pong buhay. Ang Panginoong Jesus, kinumand po niya ang pananalangin. At hindi lamang po niya kinumand, ginawa po niya. Ibig sabihin, siya po ay nag-iwan sa atin ng halimbawa kung paano mamuhay na pinaprioritize po natin ang prayer.
we should do the same. We should do the same. His ears are attentive to their prayer. He is attentive to your prayers. Meron po ba kayong mga request sa Panginoon? Naniniwala ko, meron lahat tayo. At kung minsan isip natin, yata malyari ni Kembiako. Imposible yata ini. Pag-pray po natin. Pag-pray ninyo. Kikilos ang Diyos. Even if God will not answer our prayers, we know that God has a better answer. Kahit na dun sa mga ini-expect natin na answer, na good, God has a better answer kung hindi man yan igagrant yung hinihingi natin. Kung minsan hindi natin maintindihan, sabi ko nga po kanina, anong mabuti ang mangyayari sa aking kalagayang ganito? And sometimes, the answer is not yet around. Hindi natin mag-grasp. Ako po'y naniniwala as time goes by, kung patuloy tayong magpapasakop doon sa kalooban ng Panginoon, makikita natin that not for once did God left us. Did God leave us? At tayo magpapasalamat doon po sa kanyang pagkalinga at pag-ibig sa atin. His ears are attentive to the prayer of the righteous. But the face of the Lord is against those who do evil. The Lord opposes those who do evil. Warning po ito. No? Binibigay po ito ng Diyos na warning. The face of the Lord is against those who do evil. Ang opposition ng Diyos, ino-oppose ng Diyos, ginajudge ng Diyos ang mga gumagawa ng masama, evil. Ano yung evil sa Tagalog? Masama? Masama ba? Di ba? Bad. Kasi yung evil, parang igit siya doon pag masama. Meron mas migit pa doon sa masama, di ba? Pag evil. God is a loving God. Tama po ba? Sabi ko po nung nakaraan ay ang pundasyon ay pag-ibig. Makikita natin doon sa puso ng Biblia. Sa John chapter 3 verse 16 na ang pag-ibig siya yung pundasyon. Makikita rin natin sa 1 Corinthians chapter 13. Ano po? Na lahat ng ito, lahat ng mga binanggit po doon ay kung yan man ay mga gifts, kung yan man ay faith, kung walang pag-ibig, ang sabi niya, yan ay walang pakinabang, walang kwenta. Ang sabi po ng Biblia that God is love. God is a loving God. But He is also a holy God and a just God. Hindi po niya matotolerate ang evil. Ibinigay nga niya ang bugtong na anak po niya. Ano po? Para solusyonan ang kasalanan. Hindi niya matotolerate po yan. And those who persist in doing evil will find themselves fighting against God. Evil will be judged. At makikita po natin dyan that the face of God is against those who do evil.
Doon po sa Old Testament, sa Numbers, ang sabi po ng Diyos kay Moses, "This is how you are to bless the people of Israel. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you." So tingnan po natin, this is how you are to bless. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Kapag binanggit po ito, at this is how you are to bless the people of Israel, binanggit po ang mukha ng Diyos. Ibig sabihin, when the face of God shines on you and the face of God is upon you, blessings and favor. Ang ibig sabihin. But for those who persist in doing evil, the face of God it will be against them. It will be judgment. Ano po? For us believers, ang sinasabi po niyan ay stop doing evil. Choose righteousness over sin. Kung minsan ay kagaya po sa Biblia, merong nagtatanong ganito, Lord, bakit sila evil? Lumalaban sa iyo. Pero, quote-unquote, blessed sila. Hindi sila nahihirapan. Pero kami, naniniwala sa iyo, nananampalataya sa iyo, nahirapan kami. Mas maganda pa yung buhay nila. Di ba mayroong nagtanong na gano'n? Tinanong niya ang Panginoon eh. Pwede palang magtanong na gano'n. Anong sabi ng Diyos? Ano po? Ang sabi ay, huwag kang mainggit sa masama. Sapagkat sa kahuli-hulihan ay mayroong judgment. Mayroong judgment. Do not envy those who do evil. Even when they seem to prosper. Because God will put an end to evil. Huwag tayong maiinggit sa masama. I-enjoy natin ang presence ng Diyos. Choose to be good. Choose to do good. Choose to be in the presence of God even though kung minsan parang hindi natin nararanasan yung quote-unquote na blessings materially and financially. Magpo-provide po ang Panginoon ayon sa kanyang panukala, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Pursue righteousness. Because at the end, God will reward those whose heart is blameless before Him. Kung tama ang puso natin, nananampalataya tayo sa Kanya, tama ang puso natin sa Diyos, God will reward you. God will reward us. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag nating i-compare ang sarili natin doon sa mga hindi gumagawa po ng tama because God will put an end to evil. At ayaw natin, doon tayo mapunta, hindi po ba? Pursue righteousness. God will reward you. Sabi po ng salita ng Diyos, God's ear
are on the righteous. Choose righteousness. Kasi mahalaga na ang Diyos, nandun po ang kanyang mata sa atin. Mahalaga na ang proteksyon ng Diyos ay nasa ating buhay at sa ating mga pamilya. Mahalaga na ang Diyos, siya po yung nagga-guide sa atin. Choose righteousness. Choose to live for God. Pray always. Pray always. God is listening. God is listening. You can pour out your heart to God. Mabibigla kaya ang Diyos sa ating mga sasabihin sa Kanya? Sa ating mga hihingin sa Kanya? Mabibigla kaya ang Diyos? Baka itamo po'y mabigla eh. Kitang ibiyan na ng Diyos. Kasi wala naman pong lingid sa Diyos. Alam niya, even the deepest recesses of our hearts, alam po ng Diyos. Mas kilala pa nga ng Diyos tayo kaysa pagkakilala natin sa sarili natin eh. Pray always. God is listening. God will answer. Hindi po kailangang dalhin natin yung mga burden sa buhay. Hindi po kailangang mag-worry tayo ng ganun na lamang. Pray always. God is listening. Turn from evil ways because God's face is against those who do evil. May God's face turn to us so that we experience His blessings and approval. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Love you, Lord. Love you, Lord. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. Hallelujah. We turn our eyes from evil things. Oh Spirit, idols, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. God, let us be, God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes, we turn our eyes from evil deeds. Oh Lord, we cast down our eyes. Give us clean hands, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another.
give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be. Oh God, let us be a generation that sings, who seeks your face. Oh God of J. Oh God, let us be. Let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Give us clean hands. And give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh, give us clean hands Hallelujah. and give us pure hearts. Salamat po. Let us not Salamat lift po. our souls to another. Salamat po. Salamat po, O Diyos, dahil ang iyong mga mata ay nakatuon po sa amin. Alam mo ang mga pangyayari sa buhay namin. Alam mo, Panginoon, ang mga pinagdadaanan namin. And you are concerned. At meron kang magagawa. At meron kang gagawin, Panginoon, sa mga kalagayan namin. Salamat po. Salamat, O Diyos, at Ikaw ay nakikinig sa aming mga panalangin. Salamat, O Diyos, higit pa doon sa aming hinihiling, higit pa doon sa nasa ng puso namin, ay kaya mong ibigay. You are able to do exceedingly abundantly above that we can ever ask or think. Salamat po that you are attentive to our prayers. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang magtagumpay laban sa masama. Tulungan mo po kami. Dalangin namin patuloy na baguhin mo, transform ang aming mga puso. At piliin namin ang katuwiran laban sa kasalanan. Makapamuhay kami, Panginoon, ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat po. O Diyos, anuman ang kalagayan po ng bawat isa, Ikaw ang nakakaalam, alam mo yung mga struggles, alam mo yung mga kinakaharap na mga parabagang napaka-imposibleng sitwasyon. Makakasumpong kami ng tulong sa iyong presensya. Makakasumpong kami ng tulong, Panginoon, kung kami ay lalapit doon sa trono ng aming mahabaging Diyos. Salamat po. At meron kang inilalaang mabuti. Meron kang inilalaan na kamangha-mangha sa aming mga buhay. Matuto kami, Panginoon, na panghawakan ang iyong mga pangako. At Panginoon, magtiwala. Turuan mo kami magtiwala sa inyong kalooban at parating tumingin sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Salamat. Lord, ang inyo pong mga anak na naririto, pagpalain mo sila, iparanas
ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God is good. Amen.